Magandang tanghali, ako po si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Typhoon with international name Iwinyar at may local name po na Aghon na nasa loob pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung ating latest satellite animation regarding kay Typhoon Aghon, and as of 10 in the morning ay nasa 100 kilometers ito east-southeast of Kasiguran, Aurora yung kanyang mata. Taglay ang maximum sustained winds na 140 kilometers per hour, so may kalakasan pa rin po ito, at gustiness hanggang 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan or unti-unting palayo ng ating bansa sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. So kung mapapansin po nila, hindi ganun kalawak itong bagyong Aghon. Nasa around 200 kilometers po yung kanyang radius. So may mga areas lamang dito sa bahagi po ng Cagayan, Isabela, and Aurora, as well as Polillo Islands, yung directly na apektuhan nitong si Typhoon Aghon. Pero kapansin-pansin din po dito sa ating animation, merong mga kaulapan sa may areas po ng Cavite, Batangas, Bataan, at malaking bahagi rin po ng Mimaropa and Western Visayas. Associated naman po ito sa southwesterly wind flow o yung hangin po galing dito sa may timog kanluran na siyang ini-enhance or pinapalakas nitong si Typhoon Aghon, at ini-expect natin na habang umaangat itong bagyo na ito ay magpapatuloy yung epekto ng mga pag-ulan dun sa mga nabanggit natin na lugar sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Ito naman po yung ating latest radar images simula po kahapon ng hating gabi or kahapon ng late evening hanggang kaninang madaling araw. Ito po yung time kung saan nakalampas na ng Patnanungan, Quezon yung sentro nitong si Typhoon Aghon, at inaasahan nga po na kumikilos na ito northeastward dito po sa gilid ng Northern Quezon as well as Aurora, and then eventually aangat pa dito po sa may silangan ng Isabela for today. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Typhoon Aghon. Sa susunod na 2 araw ay kikilos pa northeastward or paangat na pakanan ang bagyo, habang ito ay isang typhoon or malakas po na bagyo. Simula po ngayong umaga hanggang bukas, or simula po ngayong umaga hanggang mamayang gabi ay paangat nga ito, at estimated around 225 kilometers ito east-southeast of Tuguegarao City, Cagayan. Pagsapit bukas ng umaga, mas lalayo pa ito, 460 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. At pagsapit naman ng Wednesday ng umaga ay nasa higit 1,000 kilometers na ito sa east-northeast ng extreme northern Luzon. And then afterwards ay lalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility Wednesday na tanghali or ng hapon. Kung mapapansin po nila, may mga areas pa rin na directly affected nung may kalakasang hangin itong si Bagyong Aghon sa may areas po ng Cagayan Valley, Aurora, at yung mga kalapit na lugar pa dito sa may Polillo Islands at hilagang bahagi ng Camarines Norte. Yung pinakamalalakas dito po sa may red na circle na maliit lamang, hindi naman directly affected ang ating kalupaan. Ito naman po yung ating mga tropical cyclone wind signals. Kakaunti na lamang yung may signal number 2. Ito yung mga bayan ng Dinapigue and Palanan sa may Isabela, at mga bayan din po ng Dilasag and Kasiguran sa northern portion of Aurora. So sila pa rin po makakaranas for the next few hours ng may kalakasang hangin na posible pa rin makatumba ng mga may hinang istruktura o yung mga maliliit po na mga puno. On the other hand, we have tropical cyclone wind signal number 1 in some areas pa rin po ng Luzon. Kabilang na dyan ang northeastern and southern portions of Isabela, kabilang ng Divilacan, Jones, San Mariano, San Guillermo, Etiague, San Agustin, Ilagan City, Benito Soliven, Kawayan, Makunakon, Angadanan, and Nagilian. Signal number 1 din po sa may eastern portion of Quirino, kabilang ng Madela, Nagtipunan, and Aglipay. Signal number 1 sa Alfonso Castañeda sa Nueva Vizcaya at sa natitirang bahagi pa ng Aurora. Signal number 1 pa rin po sa northern portion of Quezon. Ito yung mga bayan ng General Nakar, Infanta, Real at buong Polillo Islands. At signal number 1 pa rin sa may northwestern portion of Camarines Norte, Paracale, Vinsons, Jose Panganiban, and Kapalonga, kabilang na rin ang Calaguas Islands. So yung mga hindi natin nabagit na lugar for the rest of Luzon, dito sa may parteng kaliwa, ay tinanggal na natin yung tropical cyclone wind signal. So itong signal 1 and signal 2, makakaranas pa rin po ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw. Inaasahan po yung mga areas na nasa coastal communities at yung mga upland and mountainous areas dito sa may mga kulay ay posibleng bahagyang mas mataas po yung may experience na hangin or mas malakas yung hangin, habang yung mga areas naman po na medyo sheltered or naka-covered po from mountains ay most likely po makakaranas ng mas mahinang hangin compared sa ine-expect po nila.
Ito naman po yung ating naobserbahan, yung mga na-record na pag-ulan sa nakalipas po na 2 araw. Kung mapapansin po nila, nakasentro yung pag-ulan from May 25 hanggang May 26 ng umaga dito po sa probinsya ng Quezon at affected na rin po ng malalakas na ulan itong kalapit bayan or kalapit probinsya sa may Calabarzon as well as Bicol Region and Mimaropa. So sa Mulanay, Quezon po nakapagtala tayo ng 229 millimeters for a 24-hour period man lamang po yan noong nakaraang 2 araw. Habang simula po kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga ay nagtala tayo ng halos 200 millimeters doon pa rin po sa aming bayan sa Tayabas City sa Quezon. So ibig sabihin, for a total of 420 millimeters sa loob lamang po ng 2 araw na itala po yung ulan na 2.5 beses po na mas malaki kumpara po sa normal na ulan sa Tayabas tuwing buwan po ng Mayo. At ito po ay dahil directly kay Bagyong Aghon. Sinundan iyan ng mga pag-ulan dito sa may Mulanay nga with 229 na mas mababa naman po nitong nakalipas sa 24 oras. Pangatlo sa Alabat, pang-apat sa Infanta at pang-5 sa Tanay noong Sabado. And kahapon po hanggang kaninang madaling araw, after Tayabas sa Infanta Quezon po tayo nakapagtala tayo ng 147 millimeters na dami ng ulan. Sinundan niya ng Aurora, Kasiguran, and Baler, parehong almost 91 millimeters na ulan. Ito po ay moderate rains at pang-5 pa rin sa Tanay with higit 80 millimeters po na dami ng ulan. So mga moderate to heavy rains din po yan. Ina-expect natin sa mga susunod na araw, hindi na tayo makaka-experience po ng ganito karaming ulan at maaaring yung mga areas po na maaaring maapektuhan na yung mga areas na merong southwest wind flow. So ito po yung Mimaropa, Western Visayas, at kanlurang bahagi po ng Luzon kabilang ng Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, even Metro Manila, possible po na magkaroon tayo ng mga light to moderate rains sa mga susunod pa na araw habang lumalayo itong si Typhoon Aghon po. So ito na nga po yung ating ina-expect na ulan sa susunod na 2 araw. For today, pinaka-maapektuhan ng 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. So mga light to moderate with the times heavy rains po yan. Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental. So sa mga nagtatanong po sa mga residente natin dyan, hindi po yan dahil kay Bagyong Aghon, kundi dahil sa southwest wind flow. Habang bukas, may mga pag-ulan pa rin tayo, Occidental Mindoro, buong Palawan, kabilang yung mga isla po sa may Kalayaan, Cuyo, and Calamian, at buong Western Visayas pa rin po posible yung mga pag-ulan. So as a consequence po, possible pa rin tayo magtaas ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings dito sa mga nabanggit na lugar. Habang ang Metro Manila, itong malaking bahagi po ng Calabarzon, lalo na ang Cavite and Batangas, plus Zambales, Bataan area, and Ilocos Region, meron tayong mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms simula po ngayon hanggang sa susunod pa po na 3 araw. Kaya mag-ingat pa rin po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yung pagbaha natin, mataas pa rin ang chance. Doon sa mga areas po malapit po sa ilog, lalo na kung nagkaroon ng pag-ulan sa mga bundok, posibleng madelay po yung pag-agos ng ating mga kailugan dyan. Possible din sa mga low-lying areas, yung mabababang lugar, mga pagbaha, mga urban flooding po na tinatawag, at yung landslides possible pa rin sa mga mountainous areas kahit po nakalampas na itong si Bagyong Aghon. As for our gale warning or yung mga sea travel suspensions po natin, posible pa rin yan dahil, So yung gale warning po natin ay nakataas pa rin dito sa may eastern side of Luzon. Knowing po na nandun si Typhoon Aghon, ito ay sa mga baybayin po ng Cagayan, Isabela, Aurora at buong Quezon or yung silangang baybayin po ng Quezon kabilang ng Polillo Islands hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag po ng gusali yung mga posibleng pag-alon doon for today. At paglayo naman ni Typhoon Aghon, maaring by tomorrow po is mawala na or malift na yung ating gale warning sa mga areas na ito. Usually pag gale warning po, pinagbabawalan na yung ating maliliit na sea vessels. Yung mga tumatawid po from Infanta going to Polillo Islands, maaari pong suspended po ang kanilang sea travels for today. Habang dun sa ibang areas naman po, most likely kung nagkaroon kayo ng travel suspensions po, yung pagtawid sa ating mga channels dito sa may Visayas and Southern Luzon ay maaring mag-resume na po for today. Inuulit natin, itong si Typhoon Aghon ay kikilos northeastward or unti-unting papalayo po ng ating bansa sa susunod na mga araw hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility Wednesday ng hapon or ng gabi.
and as a typhoon pa rin po. So around 140 to 160 kilometers per hour pa rin yung lakas na hangin ito habang binabagtas ang northern portion of Philippine Sea. At posible siyang humina habang papalabasan ng ating PAR dahil patungo po siya dito sa may area kung saan mas malamig ng bahagya yung ating karagatan. So maaaring humina ito as a severe tropical storm by Wednesday or Thursday. At yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Section. Ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.